Isang bansa doon sa North Africa, mga sangkay, ang tinamaan po ng pambihirang lindol. Kamusta kaya sila ngayon, mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan. Nako, matindi po itong nangyari, mga sangkay, sa bansa ng Morocco. But before we start, mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe sa ating channel. At kung hindi pa, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. So nakakalungkot po itong nangyari, mga sangkay, sa isang bansa doon po sa North Africa. Walang iba kundi ang Morocco na nakaranas po ng pambihirang lindol. Nakaraan lamang, mga sangkay, di ba? Ang tinamaan ay ang Turkey. Alam naman po natin kung ano ang kinahinatnan ng bansang yon. Talagang matindi po ang sinapit, libo-libo. At eto, mga sangkay, ngayon, daan-daan na po ang nakikita na mga nadali nitong napakalakas na lindol. So ito, mga sangkay, may balita tungkol dyan. Kung i-research po natin yan sa YouTube or sa Google, sa mga balitaan, talagang ang dami po. Ang dami po mga balita, mga sangkay, tungkol dyan. Talagang heartbreaking na naman po ito sa bansa o sa isang bansa doon sa North Africa. So panoorin po natin ang balita, mga sangkay, tungkol dyan. Hello there and good morning. Thank you for being with us here on Sky News Breakfast. Now, our top story, and an earthquake in Morocco has killed more than 600 people. Those figures have... Okay, yan po yung mga nakikita, mga sangkay, nasa 600 mahigit, but I don't know kung ano na po ang bilang ngayon dahil pataas po yan ng pataas, mga sangkay, dahil nga po may mga, alam nyo naman yun, pag nabagsakan po, 'di ba? Kagaya po ng nangyari doon sa Turkey, but I'm praying na sana hindi po ganun kadami, no? Dahil nga po, nakita ko po itong update kanina o kahapon nga po, mga sangkay, umaga po ata yun. Akala ko naman wala po gaanong nangyari. Kaya nga lang, mga sangkay, tumambad na lamang po sa international news na ito na nga po, matindi pala ang kinahinatnan nitong bansang ito. Just been confirmed by the Moroccan government. Aftershocks have been felt and people in Morocco in the affected area have been staying outdoors for fears that buildings could still collapse. May mga nag-collapse, mga sangkay, na mga infrastruktura. Now, the epicenter of the quake, which had a magnitude of 6.8, was in the high Atlas Mountains. Okay, ngayon, mga sangkay, eto, dito tayo, tingnan po natin. In other global news, at least 296 people have been killed after a strong earthquake. So ito, mga sangkay, ito pa lang yung nahahanap sa pagkakataong yan. Pero parami po yan ng parami, mga sangkay. Pero sana hindi na po madagdagan ng ganun kadami, no? Of magnitude 7.2 hit Morocco on Friday night. Malakas po yan, 7.2. The death toll is expected to rise significantly as we speak. While the epicenter of the earthquake is So, diba? recorded Tataas pa po yung bilang. So hindi ko alam kung ilan na po yung bilang ngayon. Mamaya, after nyong panoorin ng video na to, pwede nyong i-search sa Google. to be in the high Atlas Mountains, an area some 75 kilometers away from Marrakesh, which is the fourth largest city in the country. Pang-apat na, ito po yung epicenter, ha? Ibig sabihin, doon po mismo ang matinding pagyanig. Pang-apat po sa pinakamalaking syudad doon sa Morocco. As per the country's interior ministry, about 150 people have been injured and are sent to hospitals for treatment. There you can see the map on your screens. That's exactly the area where the earthquake took place, a 7.2 magnitude earthquake. 7.2. Ang dami, no? Halos ano to ngayon, mga sangkay, itong mga kalamidad, mga disaster na nagaganap sa ating planeta, halos sabay-sabay po na nangyayari. China, sa Europe, at marami pang mga bansa sa ating planeta. At ngayon na naman, mga sangkay, maliban sa iba't ibang klaseng disaster, eto na naman, trahedya na naganap doon sa Morocco. So, matindi po itong lindol dahil 7.2. Tapos sa syudad pa. And buildings and walls across the country buckled under the force of the quake. Ay, naku po. While some videos show
clouds of dust and piles of rubble. Others captured flustered residents running out on the streets. Kawawa eh, no? However, So ito, tingnan pa po natin ang balita tungkol dyan. Dami pong breaking news. Iba-ibang lahi po ito mga sangkay na nag-a-update. Ito sa Well, it BBC. is Saturday, the 9th of September, and our main story this morning is the strong earthquake which has hit central Morocco, killing more than 630 people and leaving hundreds more injured. Ito, 600 na po. Mahigit. Kanina, 200 plus. Tapos this time, 600. Mahigit na po ang nasawi sa matinding pagagupit, pagyanig po ng kalupaan. Nakakalungkot mang isipin, pero ito na nga po, nangyayari po ito ngayon sa ating mundo. At gaya ng sinabi ko, wala pong ibang safe kundi sa kamay lamang po ng ating Diyos. Itong mga nangyayari ngayon sa ating planeta ay paalala, mga sangkay, na kailangan po natin talaga si Lord. Wala po tayong magagawa. Pero wala po yan. Hindi makakapagsalba yan kapag mayroong ganitong klase mga disaster. Diba? Mga calamities. Ang bihira. To state TV. Yes, what we know is it struck at 11 o'clock last night and the quake's epicenter was in Tapos gabi pa. Gabi pa pala ito nangyari. Pambihira. the high Atlas Mountains south of the city of Marrakesh. Marrakech. So yan pala yung sinasabing fourth city or biggest city doon sa Morocco. Many of the deaths are believed to be in hard-to-reach mountain areas, as Charlotte Winfield reports. Streets filled with rubble and destruction. The earthquake struck central Morocco shortly after 11 p.m. on Friday, 11 p.m. Gabi. Yan na mahirap mga sangkay. Gabi pa. with an aftershock less than 20 minutes later. The quake's epicenter is in a remote area of the high Atlas Mountains, but tremors are said to have been felt in the capital, Rabat, more than 200 miles away. There's reports that buildings in Marrakesh's old city have been destroyed, and one family was trapped in the rubble of a collapsed house. Grabe. So may mga ano pa dito, mga sangkay. I'm sure marami pa pong natrap dito. Ay, nako. Ewan ko na lang ha, kung hindi pa rin po tayo kilabutan sa mga nangyayari. Pero sa kabila ng kilabot siguro na mararamdaman natin sa nagaganap sa ating mundo, hindi po ito magdulot ng takot sa atin. Bagkus, ito po yung magpalapit sa atin, sa ating Panginoon. Alam niyo, itong mga nangyayari, mga sangkay, biblical po yan eh. Itong sinasabing earthquake. O, basahin po natin dito. From the Bible, Luke chapter 21 verse 11, the Bible says, there will be great earthquakes. Magkakaroon di umano ng mga malalaking mga pagyanig o paglindol. Ayon po yan sa Biblia. At ito nga po mga sangkay, nagaganap na. Marami po yan. Ito mga sangkay ay katuparan ng, ibig sabihin, hindi po talaga, never talaga nagsinungaling ang Biblia. So, paano ididibang ito ng mga hindi naniniwala sa Bible? Yan o. Nagaganap na po ito ngayon. Bago pa, imagine niyo to, wala pa po, 1,000 taon pa po, na isulat ang Biblia. Pero sa panahon ng 2023, nagaganap din po yung mga ganitong klaseng trahedya. Marami po ito, famines and pestilence in various places. Famines, ito po yung poverty, gutom, wala pa makain. Marami po yan, especially sa Africa. Pestilences. Ito mga sangkay, part siguro dito yung mga iba't ibang klaseng karamdaman na kumakalat. At marami pa pong ibang talagang namang nakakapanglumo na nangyayari sa ating planeta. But again, the Bible says there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places. Various places, hindi pala virus. Various places and fearful events and great signs from heaven. Ito po yung mga sign na kung saan nasa huling panahon na. Noon pa naman mga sangkay, pinapangaral na po ito na malapit na po talagang bumalik si Lord at namumuhay na po tayo sa last days.
But again, ang Lord ay hindi po bounded. Hindi po siya napipigilan ng oras o hindi po siya saklaw ng oras. Babalik at babalik siya on time. So, itong nangyayari po, kagaya ng Morocco earthquake, ay hindi na po nakapagtataka. Dito nga sa Pilipinas, mga sangkay, kung hindi lamang po matindi ang pananalangin ng mga Pilipino, matagal na po nangyari itong sinasabing the big one. But thanks be to God because we are praying for our country. Sa dami po ng mga nananalangin, kahit papano pinoproteksyonan ng Panginoon ang ating bansa. But this one, again, let us pray for Morocco na sila po ay makabangon sa kabila po ng kalamidad o disaster na talaga nga namang trahedya na tumama sa kanila. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Comment nyo po sa ibaba. At ngayon, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.